ang gagara talaga ng mga ugali ng mga may sasakyan, ano. So hindi ko naman nila lahat mga ka-lifestyle, ano, pero halos karamihan po nung mga may mga four wheels is ang tingin nila sa kanilang sarili is ang taas, no. Kung mang maliit ng tao, akala mo kung sino. So recently lang mga ka-lifestyle, ano, kapatid ba yun ni Pokwang, no, yung nambatok ng isang nakaalitan niya sa kalye, no, nakagitgitan. Di natin alam yung buong detalye, but dapat kung nasa tama siya or mali man yung nakagitgitan niya, hindi niya dapat binatukan sa harap pa mismo ng anak nung mama, no. So nakakaawa po yung bata, umiyak, pakikita nyo naman sa video. Buti na lang po merong mga concerned citizen na kinuha yung plate number ng bugok na taong to, ano. So yun na nga, sinuspende lang yung kanyang lisensya, which is pwede pa rin namang magbiyahe yun, kasi makikita nyo naman sa ibang mga lugar, no, kahit mga yung iba walang lisensya, hindi naman check upin yan, hindi naman paparahin. Ang dapat talaga doon is pagmultahin talaga, no, pagmultahin talaga ng danyos, no, libel, especially pag pinasukan na to dapat ng DSWD. So makikita nyo naman, involved yung bata dito, kita-kita yung buong pangyayari na binatukan yung kanyang ama, kaya naman todo yung iyak niya. Kayong mga may sasakyan, makinig kayo ng mabuti, no, hindi nyo pagmamayari yung buong kalsada. Kung makaasta kayo, no, kung makaasta kayo, kala nyo kayo talaga yung may-ari. Minsan wag po nating pairalin yung init ng ulo, kasi hindi natin alam yung nakagitgitan natin, meron ding harmful na mga gamit, no, like baril, kutsilyo. Paano kung pinagsasaksa kayo dyan, ano, hindi kasalanan nyo rin, no. Wag po nating pairalin masyado yung init ng ulo mga ka-lifestyle, no. Hindi porket maganda yung sasakyan natin, sobrang taas na po nung tingin natin sa sarili natin. Mas matalino, mas mukhang may pinag-aralan pa po yung mga taong nasa baba na handang umunawa sa mga bugok ng mga taong tulad nitong kapatid ni Pokwang, no, na makikita nyo talaga sa video. Paano na lang po kung walang video, walang ebidensya? Ngayon, ano, puro ka na lang pasensya, sorry, apology, public apology. Hindi mo na maaalis yung bad image mo sa ibang tao, sa mga nakapanood ng video. Never na po, never na. So I hope yung video na yon magsilbing aral po dun sa mga ibang tao na mayroong mga four wheels na akala mo talaga kung sino na, akala mo na talaga may-ari ng kalsada. And ito rin kasing mga taong to, ito rin kasi minsan yung nagiging dahilan ng road rage sa kalye, no, na masagi lang konti, titigan lang ng konti, no, magagalit na. Sila po yung mga salot sa lipunan, salot sa kalye, itong mga taong to na nakapag nagkaroon lang ng mga sasakyan na magaganda, akala mo talaga kung sino na, no. Naku, kung nagkataon lang po talaga na yung mga taong ganon na binatukan is lumaban, naku, kawawa kang bugo ka, kawawa ka talaga. So nadadamay po yung mga maayos sa kalyeng mga driver, nadadamay dahil sa kabugukan ng mga taong ganito, mga kamote, no. Maraming mga insidente na yun na nga, binabaril kasi walang nag-a-adjust, kumbaga. Meron din ako napanood na video na nagkasalubong ba yun, van at saka pick up din yung involved dito. Nakalimutan ko na, no, umatras na lang po yung L300. Yes, L300 po yun, L300 na sasakyan. Umatras na lang hanggang dulo kasi hindi pinalusot ng bugok na nakasalubong niya, no. So paano na lang kung yung driver ng L300 is merong baril, binaril ka na, basag na yung bungo mo ngayon, ano. So yun, ano, ang moral lesson dito, wag po natin masyadong pairalin yung init ng ulo. Magbigay po tayo ng pag-uunawa sa kapwa natin
commuter sa kapwa natin driver, ano, para hindi na masyadong tumaas or masyadong maging tension, lumaki yung tension, ano, both parties. So yun lang mga ka-lifestyle, ano, only in the Philippines lang po, no, only in the Philippines, na yung mga may sasakyan talaga na magaganda, kaalam mo talaga kung sino na, ang tataas na ng tingin sa sarili nila. Sarap yung ang sarap talagang pagkakalto ka ng mga tao to. So yun lang mga ka-lifestyle.